Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Saan ka niya, Mr. Maravillas? Dito lang sa tabi-tabi. May isi-share lang akong balita sa inyo tungkol sa kaso ni Digong sa ICC. Denied na naman po. Alin na niya, Mr. Maravillas, ang denied. Lahat ng mga petitions ni Digong, mga request sa ICC, lahat denied. Kamalas-malas mga kababayan. Ano na naman na niya, Mr. Maravillas, yung deny? Dito, appeal on evidence disclosure denied. Ayan o. Lahat ng petition ni Digong Richie. Ito mga kababayan ang sinasabi nating mga pangitain na talagang tingin ko mabubulok si Digong sa mabubulok na lang po sa ICC. Kaya sinabi ni Pulong, yung bring him home nila para sinukuan na niya. Hanggat presidente pa daw yung ating Pangulong Bongbong, hindi na lang sila magpipilit pa. Wala man pong walang influensya dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa issue ng ICC, kay presidente, hindi na presidente po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman dyan po sa issue ng ICC yung ating Pangulo. Di ba po mga kababayan? So ito yung balita ngayon. Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang iapila ang naunang desisyon ng ICC na huwag ilabas ang lahat ng detalye ng pag-uusap nito at ng medical experts na sumuri kay Digong. Sa hiling ng defense team na leave to appeal, iginit ng kampo na nagkamali ang korte dahil hindi umano nito sinuri kung mahalaga ang hinihinging impormasyon sa paghanda ng depensa at kung may panganib ba ito sa investigasyon o sa mga testigo. Ayon naman sa ICC, inuulit at pinapalawak lamang ng depensa ang mga argumentong dati nang tinalakay at napagpasyahan na ng korte. Madaling sabi, wala mang bagong argumento, rehas. Para niya talaga Mr. Maravillas. Niluluto lang ni Kaufman. Purposely. Talagang pinapatagal mga kababayan ni Kaufman. 150 million per month. Sinong abogado mga kababayan ang magbibigay ng magandang argumento para matapos agad yung... Di ba? Tama yata yung inala po na talagang pinatatagalan. Sinasadya ni Kaufman mga kababayan at yung mga argumento niya, recycle po. Para masabing nagtatrabaho siya. Di ba? Sa bagay, malalim ang balon ng mga Duterte, kayang-kayang tustos at mga kababayan ang 150 million. Pero di ba niya, Mr. Maravillas? Simple living lang si Digong. Yan po ang sinasabi nila. Pero pag nabuksan po yung mga bank accounts, lalo yung joint account ni Digong, tapos ni Sara, doon madidiscover na talagang malalim. Kaya ayaw ni Sara ng trial, impeachment trial po, kasi mabubuksan yung mga bank accounts mga kababayan. So sabi dito, wala rin nilang bagong isyong inilahad ang depensa at mali ang interpretasyon nito sa naunang desisyon ng ICC. Nakakatuwa mga kababayan ito, mga balitang ito, na siguradong magpapainit sa ulo ng mga DDS. Sabi dito ni Joey Magallanes, delaying tactic yan, kikita si Kaufman dyan. Sabi ni Sherwin Go, I think ICC should stand firm and let the trial begin without accepting any more delays. Sabi ni Marilo, resorting into legal technicalities means your client is hard to defend. Try harder, Kaufman. Sabi ni Winter Malerki, I think Kaufman need to attend Golden Globe Award to accepting award as Best Attorney
of ex-president. Because of his talent, he earns a lot of money. Sabi ni Julal Ariel, akala kasi nila magagawa nilang babuyin ang batas ng ICC tulad ng ginagawa nila dito sa Pinas. Sabi ni Laster, ICC are mostly anti-fascist, kaya wag niyo na ang asahang magiging fair yan. Kaya nga kahit Israel, US at Russia ay di nagtitiwala sa mga yan. Just imagine, yung Supreme Court natin dito ay puro makabayan black o komunista. Ganyan kabayas ang mga yan. Kaya wag nyo nang asang uuwi pa ng buhay si Digong. Even him ay alam niya yung sasapitin niya. Sinasabi na niya yung presidente nung presidente pa siya. So, ibig sabihin niya, inaamin ninyo yung mga supporters ni Digong na pasista si Digong. O, diba? At yung ICC, siguradong ididiin siya kasi anti-pasista, anti-pasista ang ICC. Maganda, ibas ninyong ibas yung ICC para masaya. Diba? Sabi ni Antonio Bernardino, kahit abutin pa ng 10 taon ang kaso, hindi maubos ang pera ng Duterte. Sabi ni Eli, nice try. No effect. Sabi ni Ison Sari, January pa lang, puro kabiguan na. Wala pang naipanalo si Kaufman sa mga petitions. Ngayon, may bago pong palusot na naman po. Another recycle. Para di matuloy yung trial, malamang reject na naman po ito. Sabi dito, he is old and frail. Bilang bahagi ng detention review, naghain ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sarili nitong medical assessment sa International Criminal Court kung saan iginiit ng depensa na may pagbabago sa kanyang kalagayang pangkalusugan at patuloy itong humihina. Ayon sa kampo, dapat isalang-alang ng korte ang naturang kondisyon sa patuloy na pagriripaso sa kanyang pagkakakulong sa mga kasong kinaharap sa ICC. Malamang reject na naman po kasi sarili nila, ang sarili ng medical assessment. Sariling doktor nila yung ginawa. Sino man maniniwala nun? Di ba? Siyempre, yan po? Self-serving. Siguradong denied na naman po itong petisyon na to. The camp of former President Digong has submitted a 12-page joint medical and legal report to the ICC, arguing that his deteriorating health and cognitive condition warrant his interim release from detention. The filing dated January 9 was submitted to the ICC Pre-Trial Chamber 1 by Duterte's lawyer, Nicholas Kaufman, together with members of the defense-owned medical team. The report was attached as part of the defense submissions in the ongoing review of Duterte's detention. Sa kanilang sa document na kanilang sinabmit, matanda na niya at mahina and suffering from significant weight loss, adding that he is unable to function independently on a daily basis and requires constant assistance. The filing claimed that Duterte's physical and cognitive condition has substantially worsened during his stay at the ICC Detention Center, where he has allegedly been under 24-hour video surveillance due to concerns for his well-being. This is not out of concern that Mr. Duterte might flee or injure others. It is based on a grounded fear that harm might befall him. Mr. Duterte is unable to attend to his own nourishment or to his own medication. The defense argued that Duterte's health condition constitute a changed circumstance under ICC rules, which require the pre-trial chamber to periodically review detention orders. It said the prosecution bears the burden of proving that circumstances justifying continued detention have not changed. According to the filing, Duterte is undergoing treatment for medical conditions that were partially redacted in the public version of the document. The defense claimed he can no longer manage his own nutrition or medication.
and has not appeared in court for about 10 months, preventing judges from personally assessing his condition. The report also challenged earlier ICC findings that Duterte's health issues did not negate risks such as flight, interference with witnesses, or the potential commission of further crimes. Citing assessments by its own medical experts, the defense said Duterte lacks executive functioning, sustained planning ability, physical stamina, and organizational capacity, which it argued undermines those perceived risks. Nagsarili po ng medical assessment. Kahit dito po sa Pilipinas, hindi yan maaari ng pakikinggan po yung sarili niyang sarili niyang medical experts. Dapat independent. Kaya malamang sa malamang, denied na naman po. Yung sabi dito, the defense further maintained that there is no clinical evidence Duterte poses a threat to witnesses or the integrity of the investigation, noting that neither defense-appointed nor court-appointed experts found indications of aggression, disinhibition, or manipulative behavior. While acknowledging that the court-appointed experts previously raised questions about Duterte's performance in certain cognitive tests, the defense argued that these results do not establish malingering and may instead be explained by underlying neurological condition. Another recycled argument, mga kababayan. Walang bago. It criticized the prosecution for alleging that Duterte was feigning illness or deliberately altering his appearance, calling such claims baseless. In conclusion, the defense reiterated that it is not disputing the ICC's appeals chamber's earlier findings on the existence of statutory risk factors. Instead, it said the new medical evidence should be considered in determining whether Duterte's current condition sufficiently mitigates his capacity to actualize those risks. Malinaw, mga kababayan, na delaying tactics para hindi matuloy yung trial. O yun lang po, mga kababayan. Babay muna. Siguradong rejected naman po.